Session 9, Labanan ng Diablo. Tuturuan tayo ni John na manindigan laban sa kaaway at maingat na magbantay laban sa mga balak niya. Amen! 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 Welcome muli back sa taping ng the curriculum curriculum na walang taping for makapipigil. Relentless. Tayo We ay are nasa in session session 9. 9. Mahirap Hard to maniwalang believe nandito we're na already tayo. here. Ang And the pamagat ng title of this session ito session ay is Labanan ng called Diablo. Resist the Devil. Tonight, Ngayong gabi, I babalik am ako going sa to mga go salita right ni back Apostol Pedro to the na Apostle ating Peter's pinag-aaralan words, at where we have been hihimay-himayin studying bawat and breaking linya it nito. down line by line by line. And Sa unang so Pedro, we are here Kapitulo now in 5, 1 Peter chapter versikulo 5, and we're 8 down to the hanggang 8th and the 9, 9th verse, ang sabi where niya, Peter says, "Be maging sober, handa at be mapagbantay vigilant, because your dahil ang adversary, inyong and he kalaban, is an adversary, ang the Diablo, devil walks ay about lumilibot like a tulad ng roaring liyong lion, umaatungal seeking whom at he naghahanap may ng devour. masisila. Don't Huwag be one maging of isa those sa mga whom. masisila. Labanan niyo Resist siya him, at steadfast magpakatatag sa in the pananalig. faith. Sabi Now, niya, he says, maging "Be sober mahinahon at and be magbantay." vigilant. I'm Tatalakayan going ko to ito sa cover that katapusan at the ng end of sesyong this ito, session ngunit if there gusto is kong time. puntahan agad But I ang want to go pahayag right na into the labanan statement siya of at magpakatatag resist him, sa pananalig. steadfast in the faith. He now, Siya, Peter si now Pedro, deals ay direktang directly haharapin with ang the laban. fight. Diniklara niya na ang He Diablo declares kasama that ang the kanyang devil, mga kampon and this would ay include parang any of isang his leon. cohorts, are like a lion. Let me tell you this right now for clarification. Gusto kong linawin He sa inyo is ngayon, not a hindi lion. siya leon, He is para like a siyang lion. leon. He is Tinawag called rin siya in ng the Biblia scripture na a isang serpent. ahas. He is called Tinawag a siyang dragon. isang He is dragon, called a tinawag thief, siyang and a few magnanakaw, other good at may choice ilan names pang God ginamit gave na him, tawag but ang he's Diyos not pero hindi siya called a tinawag lion. na leon. He Para is siyang like a umuatungal roaring na leon. lion. Jesus Si Jesus is ang the leon lion sa of the tribo ng tribe of Huda. Judah. At And there walang is no pagkakahawig similarity si between Jesus kay Jesus and Satanas. Satan. But the Ang point punto that ni Peter Pedro is dito making here ay is he para is siyang like leon a lion, at ang leon and a ay lion umaaligid-aligid prowls about upang for those humanap he ng can masisila at devour, gagawin and niya he ito will pag do binigyan it siya if ng given pagkakataon. opportunity. Gagawin And he niya will do it ito ng walang awa. mercilessly. Siya Now, ay talo he ng is a kaaway, defeated foe, ngunit siya ay but he's isang a worthy kaaway na opponent hindi and dapat should never be baliwalain. taken lightly. He Wala has siyang no awa affection, at no habag compassion, at may misyong no pumatay, mercy, and he has magnakaw one mission, at to manira. kill, steal, and destroy. Kung If kayo you ay are on nasa the lupain plains of ng Tanzania, Tunisia, Africa, at nasa and teritoryo you're in ng the mga territory of mababangis the na man-eating leon, lion, di you kayo wouldn't basta-basta casually walk maglalakad through doon the na di region armado. unarmed. If you did, Malaki ang chances tsansa are good na di you ka wouldn't makakalabas come ng out buhay. alive. Tama? Correct? On the Subalit, contrary, kung if you're matalino ka, wise, magdadala ka ng isang malakas na rifle na alam mong gamitin kung ikaw ay armado, handa ka at alerto at di mo papahamak. Ganun din tayo. May baril tayo, meron tayong sandata, siya naman ay wala, siya ay na-disarma na. Amen? Sabi ni Pedro, labanan siya. Sabi ni Thayer, ang kahulugan sa salitang Grego nito ay ihanda ang sarili laban sa. Sabi naman ni Strong ay manindigan laban sa. Sa English Dictionary, ito ay umiwas sa pamamagitan ng kilos o pagtatalo. Walang duda, ang salitang ito ay nagpapakita ng agresibong laban. Pakinggan natin ang salita ni Jesus. Masdan, binigyan ko kayo ng otoridad sa lahat ng kapangyarihang hawak ng kaaway. Walang anumang makapipinsala sa inyo. Di ba mabuti yun? Nangako siya na kung ikaw ay lalakad sa makapangyarihang biyaya niya, di ka mapapahamak. Mahalaga yan, ngunit kailangan mong gamitin ang kapangyarihan. Amen? Kung hindi, ang pangako ay hindi magkakabisa sa iyong buhay at ikaw ay mapapahamak. Magandang magsabi ng amen. Dahil dito, iniatas ni Pedro na lumaban tayo. Hindi niya sinabing magdasal at tingin sa Diyos na alisin ang Diablo. Hindi. Ikaw at ako'y direktang lalaban sa kaaway. Wala kang mahanap na talata sa bagong tipan na itinuturo sa atin na hingin sa Diyos na alisin ang Diablo. Hindi niya magagawa. John, hindi ko mapaniwalang sinabi mo yan. Ibinigay niya ang otoridad sa mundong ito sa tao. Di niya babawiin ang otoridad na ipinagkatiwala niya. Kailangan kanya na labanan ang Diablo. Sabi ni Jesus sa Lucas 10:20,
Ang mga espiritu ay papailalim sa inyo sa ngalan ko. Tayo ang pinili na magkaroon ng otoridad dito. Kanino tayo matututo nito kundi kay Jesus? Nang siya'y dali ng Espiritu sa ilang, meron 3 tala sa katapusan ng 40 araw kung saan dumating ang kaaway at tinuktos si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Nagdasal ba siya at sinabing, Ama, alisin mo po itong dyablo. Ang dyablong ito ang umahabol sa akin. Hindi. Tiningnan ito ni Jesus at sinabi, nasusulat. Bakit? Sinabi ni Jesus na nasusulat. Dahil ang salita ng Diyos ay espada. Ito ay literal na isang espada. Gusto kong ipikit nyo ang inyong mga mata at gusto kong makita ninyo ito ngayon. Ito ay sandata. Ito ay totoo. Ito ay mas totoo kaysa bagay na natural. Maaring may totoong baril ka. Maaring may espada ka sa natural, ngunit dito kasing totoo at kasing makapangyarihan sa kung anong meron ka sa Espiritu. Meron kang espada ng Espiritu. Ang espadang iyon ay lalabas sa bibig ni Jesus pag bumalik siya sa daigdig dahil babalik siyang muli dito upang maghari. Hallelujah! Oh my. Di mo makikita si Jesus na minsan na hiningi sa Ama na itaboy ang dyablo. Dapat natin siyang labanan. Sabi ni Pedro, labanan niyo siya. Sabi ni Santiago, labanan niyo siya. Magpakatatag kayo. Isang araw, may dumalaw na pastor sa aking opisina. Di ko yun malilimutan habang buhay ako. Ang lalaking ito ay nasangkot sa ilegal na droga bago siya lumapit kay Jesus. Buti na lang siya ay naligtas. Magkasama kami naging staff sa isang malaking church sa Florida. Di ko malimutan ang nakita ko sa kanya habang kami sumasamba. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Siya'y mabait at makadiyos na tao at napakabuting asawa. Ibig kong sabihin, siya'y tunay na lingkod ng Diyos. Nababagbag ang aking kalooban tuwing makikita ko siyang lumuluha dahil sa ginawa ni Jesus na pagliligtas at pagpapalaya sa kanya. Minsan naalala ko na pumunta siya at kumatok sa aking opisina. Pumasok siya, naupo at nagsimula kami mag-usap. Sa simula, magaan lamang ang aming naging usapan hanggang sabihin niya, John, madaming lalaki sa aming pamilya ang namamatay dahil sa atake sa puso. Sila'y may sakit sa puso. Patuloy niya, may takot ako na baka mamatay ako ng maaga dahil sa sakit sa puso. Dagdag pa niya, ang takot na ito ay patindi ng patindi. Sabi pa niya, lagi akong nananalangin tungkol dito. May mga pagkakataong nagmamaneho ako at bigla na lang akong sasakmalin ng takot. Dahil dito, magsisimula akong pawisan. Sabi pa niya, nababasa ang aking damit ng pawis dahil sa takot na baka mamatay ako sa atake sa puso. Sabi ng mga doktor, mukha naman akong maayos, pero di ko maalis ang aking takot. Nag-ayuno ako, umiyak sa Diyos. Nang sabihin niya yon, pinahinto ko siya. Sabi ko, oo, pero direktang hinarap mo na ba ito? Tanong niya, ano yun? Sabi ko, umiyak ka nga sa Diyos. Ngunit sinabi ng Diyos sa iyo, labanan mo ang espiritu ng takot. Alam mo, Ken, tatawagin ko siyang Ken. May pagkakataong ang kaaway ay dumarating laban sa akin at sa aking pamilya. May mga pagkakataong ako'y punong-puno na, pupunta ako sa isang tagong lugar sa labas na wala makakarinig sa akin. Itataas ko ang aking boses at talagang lalakasan ko. Kasi sabi ng Biblia, ang masigasig na panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan. Ang masigasig na panalangin ay pinakikinggan. Kasama ko ba kayo? Ang epektibong panalangin ay masigasig na panalangin. At sinabi ko, lalabas ako na galit at sasabihin ko, sige, diablo ka, gusto mo ng away, away ang makukuha mo. Pero paalala ko sa iyo, meron akong sandata at ikaw ay wala. Meron akong espada at puputulin kita ng maliliit. Pag di ka pa nadala, kukunin ko ang maliliit mong piraso at ihiwain ko pa ng mas maliliit, kaya tumakbo ka na. Di mo alam kung ilang beses na akong nanalangin ng ganitong paraan. Dagdag ko pa, ginawa ko yon at sigurado kong makikita ang resulta. Nag-usap pa kami ng kaunti pagkatapos ay umalis na siya. Umalis siya matapos kami magdasal. Paglipas ng 6 na buwan, may kumakatok uli sa opisina ko. Dumalaw uli si Pastor Ken. Nang lumalakad siya papasok, ramdam ko ang dalang bigat ni Pastor Ken. Malamlam ang kanyang itsura.
Kaya alam ko na, nako, malamang wala siyang dalang magandang balita. Pumasok siya at naupo. Ang tanong ko, ano ng balita? Alam ko na kung ano yung sasagot niya. Sagot niya, John, malubha. Talagang malubha. Ang tanong ko, anong ibig mong sabihin, Ken? Sabi niya, John, araw-araw na akong nakikipagbuno sa aking takot. Dagdag pa niya, minsan sa gitna ng service, nababasa ng pawis ang aking damit dahil sa takot kong mamatay sa atake ng puso. Nasa loob ako ng opisina at bigla ko na lang itong mararamdaman. Patuloy niya, iniiyak ko to sa Diyos na di tulad ng karaniwang pag-iyak ko. Ipinag-ayuno ko na din ito. Sabi ko, talaga? Nilabanan mo ba ang dyablo ayon sa huling pag-uusap natin? Sagot niya, pero umiiyak ako sa Diyos. Sabi ko, Ken, yan ang problema. Umiiyak ka sa Diyos pero di mo direktang hinaharap ang dyablo. Biglang tumungo ang kanyang ulo. Nagsimula siyang umatras at napagtanto ko, nako, mawawala na siya sa akin. Nanalangin ako, Diyos ko, tulungan niyo po ako. At sinabi ko kay Ken, Ken, ito ang halimbawang bigay ng Diyos. Isipin mo, ang isa sa ating sundalo na nasa digmaan, halimbawa sa Iraq, okay? At sinabi ko, sila'y nakatago sa hukay at pinapaputukan ng kaaway. Kinuha nila ang radyo, tumawag sila sa Pangulo ng Amerika dahil siya ang Commander-in-Chief ng buong sandatang lakas ng bansa. Sabi ko, tatawagan ko ang White House ng ganito, Ginoong Pangulo, pinapuputukan ako ng kaaway. Papalapit na sila habang nagpapaputok, papatayin nila ako. Ano kaya sa palagay mong sasabihin ng Pangulo sa sundalong yun? Itong tiyak na sabihin niya, binigyan namin kayo ng pinakamagaling na pagsasanay sa buong mundo at pinakamahusay na armas. May otoridad na kayo mula sa gobyerno ng Amerika. Barilin mo na yan! Nang sabihin ko yun sa kanya, biglang nabuhay ang kanyang mga mata. Nakita na niya. Sabi ko, ikaw ang siyang dapat lumaban sa dyablo. Ikaw ang siyang dapat gumamit ng espada. Nang tingnan niya ako, alam kong nakuha na niya at umalis na siya. Makalipas ang 3 linggo, bumalik siya. May sigla sa kanyang boses at may kislap sa kanyang mga mata. Tanong ko, anong nangyari? Anong nangyari, Pastor Ken? Sabihin mo sa akin. Kwento niya, John, dapat mong marinig ang nangyari nung linggo. Anong nangyari? Tanong ko. Sabi niya, nagmamaneo ko kasama ni Mrs. patungong service at tinamaan ulit ako ng takot. Nagsimula akong magpawis ng todo nang bigla akong makaramdam ng galit. Naalala ko mga sinabi mo. At kwento pa niya, walang malay ang Mrs. ko kung anong nangyayari. Wala siyang buwang kung anong nangyayari. Sobrang galit ang nararamdaman ko at ibinagsak ko ang kamay ko sa harapan ng aming kotse. Patuloy niya, malapit nang magpanik ang misis ko nang gawin ko yun dahil wala siyang alam. Diablo, napuno na ako! At sinambit ko ang salita ng Diyos. Sabi pa niya, John, nang ibagsak ko ang kamay ko sa dashboard, nagkaroon ako ng pangitain. Nakita ko sa aking espiritu si Jesus na nakaupo sa trono. Nang ibagsak kong kamay ko sa dashboard at sabihing, Diablo, napuno na ako. Nakita ko si Jesus nagsabi, Yes! Parang sinasabi niya, hinihintay kong gawin mo to. Mula noon, di na niya naranasan ang problemang yun. Ngayon, siya ay pastor sa isang simbahan sa Timog Amerika at hanggang ngayon, buhay makalipas ang 25 taon. Amen? Tingnan nating mabuti ang salita ni Pedro. Sabi niya, humanda kayo at magbantay. Ang inyong kaaway, ang dyablo, ay parang leong umaatungal at humahanap ng masisila. Labanan siya. Sabihin niyo, magpakatatag. Sabihin niyo ulit. Ang salitang magpakatatag ay kasing kahulugan ng walang makapipigil. Dito ko nakita na maraming natatalo sa laban. Hindi tinuro ng Biblia na pag minsan nating nilabanan ng kaaway, bawal na siyang bumalik at sumubok ulit. Hindi, pwede siyang sumubok ng paulit-ulit. Natutunan ko dito na maraming pinaghihinaan ng loob at natatalo. Iniisip nila, di talaga uubra. Wala akong kakayanan para dito. Kasinungalingan. May isa pa akong kwento. Ang misis ko, nang siya ay baby pa, ay merong kabag.
Ano ang kabag? Ang sanggol na may kabag ay biglang sisigaw at iiyak na lang. Karaniwang nangyayari ito pag sila'y 3 buwang gulang, nagtatagal ito ng 1 hanggang 3 buwan. Sa ibang kaso, 3 buwan. Di alam ng mga doktor kung anong sanhi nito, ngunit maaring dahil sa di pa na-develop ang panunaw ng bata. Kaya dinadanas silang matinding sakit na ito. Nang isilang ang panganay naming si Edison, naranasan niya ito nang siya'y 3 buwang gulang. Panayang iyak at iyaw. Walang makakapagtahan sa kanya. Kukunin siya, kakargahin sa ni Lisa at gagawin ang lahat. Sa dulo, kukunin ko siya at habang karga ay magsisimula akong manalangin. Mananalangin ako sa Espiritu ng malakas at makakatulog siya. Nagpatuloy ito sa mga sumunod na araw. Isang gabi, makaraan ng 10 araw, naghahanda na kaming matulog ni Lisa. Ako'y nakahiga na, nagbabasa ako noon habang hinihintay si Lisa na nasa banyo tagaalis ng makeup. Nang bigla kaming makarinig ng malakas na palayaw galing sa nursery. Naisip ko, oh boy, ito na naman. Bumangon ako sa higaan, sabi ko, honey, akong bahala. Sumulyap ako sa digital alarm clock sa tabi ng kama, 12:11 ng hating gabi. Nagpunta ako sa nursery, kinarga si Addison at nanalangin ako sa Espiritu at inutusang umalis ang gumugulo sa kanya. Paglipas ng 10 minuto, nakatulog siya. Nang sumunod na gabi, nakahiga na kami. Biglang may malakas na palahaw kaming narinig mula sa nursery. Tiningnan ko si Lisa at sinabi, ito na naman. Bumangon ako mula sa kama, tiningnan kong digital alarm clock sa tabi ng kama, 12:11 ng hating gabi. Naisip ko, nagkataon lang. Pumunta ako sa nursery, kinarga siya, nanalangin ako sa Espiritu, at nakatulog siya muli. Pangatlong gabi, nagalis ng makeup si Lisa, nasa kama ako, isa na namang malakas na palahaw ang aming narinig. Sabi ko, oh boy. Pumihit ako at bumangon mula sa kama, umulit ang eksena. Ang digital alarm clock ay 12:11 ng hating gabi. Nagalit na ako. Mabilis akong pumasok sa nursery ng aking anak at hinding-hindi ko malilimutan ang nangyari. Sa puntong yun, di ko siya binuhat. Literal na may apoy sa mga mata ko nang tumingin ako sa kuna ng sandaling yon. At sasabihin ko sa inyo, may kamalayan ako na may ibang nakatingin mula sa mga mata ko. Yun ang banal na Espiritu. Puno ng otoridad at lakas, ipinatong ko ang aking kamay sa dibdib ni Addison at nag-utos. Ikaw na masamang espiritu ng karamdaman at kabag, umalis ka sa anak ko. Pinuputol ko ang sumpang ito mula sa pamilya ni Lisa. Inuutusan kitang umalis at huwag nang bumalik. Makinig kayo. Iisipin niyong matatakot ang isang sanggol. Ngunit tiningnan niya ako ng buong tamis at natulog na siya. Di na siya ulit nakaranas ng ganong problema. Gusto mo ba ng mga pambihirang katuruan mula kina John at Lisa Bibir? Kung may kilala kang marunong magsalita ng ibang wika maliban sa Ingles, bisitahin ang cloudlibrary.org. Piliin ang iyong wika. Piliin ang iyong mapagkukunan ng impormasyon mula sa extensive library. E-books, kabuuan ng teaching curriculum, videos, audio messages. Mag-register upang makatanggap ng mga bagong mapagkukunan ng impormasyon. Matuto pa tungkol sa cloudlibrary.org. Sasabihin ko kung anong dinadaanan ko. Nang unang gabing narinig ko ang palahaw, may naisip ako. Kita mo dyan, walang bisa ang panalangin mo. 10 araw ka nang nagdarasal, pero walang magandang nangyayari. Walang kapangyarihan ang iyong panalangin. Hindi epektibo ang iyong panalangin. Nang ikatlong gabi, bakit ka pa mag-aabalang tumayo? Bayaan mo si Lisang magpatahan. Walang nangyayari. May nangyayari. Dapat mong malaman na ang kaaway ay isang malakas na katunggali na hayaan kang dunggulin mo siya ng iyong maliit na espada, ngunit siya'y bumabalik. Para itong maliit na chihuahua. Yung mga maliliit na chihuahua, akala nyo sila ay Doberman? Lalapit sila sa iyo at kakaul, yip, 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 tama? Yip, 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 tama? Alis ka nga dito. Alis ka nga dito. Pero panay pa rin balik, yip, yip, yip. Tapos bigla ka mapupulot sabihin, umalis ka nga dito.
Hindi ko pa ginawa yun, okay? At anong mangyayari? Iyak yun, aw, dahil napagtanto nito na ikaw ay hindi papipigil. At desididong alisin siya. Ito ang paraan dapat mong ipakita sa kaaway na ikaw ay hindi papipigil upang makita ang paghahari ng Diyos sa buhay mo, sa iyong pamilya, sa mundo ng iyong impluensya. Amen. Dapat mas determinado tayong panghawakan ang ating kalayaan kaysa kaaway ng ating alipin o naninira. Hindi ko malilimutan ang isang dakilang lingkod ng Diyos na nagpunta sa aming church upang mangaral. Siya ay nagministeryo sa mga Indians sa kabundukan ng Mexico. Siya ay nasanayong yun at halos buong lugar ay nadala sa Diyos dahil sa ministeryo niya. Isang gabi may malakas na katok sa pintuan. Isa ito sa mga kapatiran, kamamatay lang ng sanggol nito. Pakipuntahan at ipanalangin niyo po ang aming baby. Pinuntahan niya, sinaway niya ang espiritu ng kamatayan at ang sanggol ay nagsimulang umubo bago muling nabuhay. Lahat ay sobrang excited, inisip niya pwede na akong matulog, kaya bumalik siya sa bahay niya. Ilang minuto pa ay may kumatok uli. Patay na ang baby! Patay na ang baby! Ang likod ng Diyos na yon ay nagkwento sa amin na kinakailangan niya muling ipanalangin mabuhay ang sanggol sa way ng espiritu ng kamatayan ng 16 na beses. At iniulat pa niya sa amin ang sanggol na yon ay isa na sa ngayong normal na batang naglalaro sa kanilang lugar. 16 na ulit. Yan ang makulit na espiritu. Ang issue dito ay hindi ba mapipigil ang diablo kaysa sa iyo o ikaw ang mas hindi magpapapigil. Lalo na't ikaw ay may sandata at siya'y wala. Magandang pangangaral, amen? Malimit ako makasaksi ng napakasaklap na pagkatalo. Mga taong tunay na tumanggap mula sa Diyos at sa loob ng ilang araw, linggo at buwan, minsan taon, may iwawala nila ang kanilang tinanggap. Tayo ay tinuruan sa unang Tesalonica 5:21, panghawakan kung ano ang mabuti. Pakinggan ang mga salita, panghawakan kung ano ang mabuti. Bawat mananampalataya ay dapat na pinag-iisipan, alamin at manindigan sa kapahayagang ito. Maaga ko itong natutunan sa aking lakad bilang Kristiyano. Noong ako'y ma-born again, isinama ako ng isang kaibigan ko sa isang gabi ng pagtitipon. Alam niyo, di ako sanay sa ganito mga pagtitipon na pinagdalhan sa akin. Nakaupo ko sa audience at nakikinig sa tagapagsalita. Nang biglang sabihin niya, ipinakita sa akin ng Panginoon na meron ditong may sakit sa ibabang bahagi ng likod. Ilang taon mo na itong pinaglalabanan. Bigla akong naisip, parang ako yun Ngunit naisip ko, hindi ako aakyat dun. Sanay ako sa misang Katoliko, di ako sanay sa ganitong bagay. Naisip ko, hindi ako kikilos. Nakaupo lang ako pero alam kong akong tinutukoy ng taong yun. Dahil nung teenager pa ako, sumakit na ang likod ko. Naalala ko na gumigising ako at mag-aahit. Kailangan kong alalayan ang aking likuran ng ganito, okay? At naisip ko, wala akong gagawin na kahit ano. Nagpatuloy pa ang babae hanggang sa paglipas ng 10 minuto, sinabi niya, di ko ito maalis. May tao dito ngayong gabi na may iniindang sakit sa likod. Gusto ng banal na espiritu, ikaw ay gumaling. Naisip ko, oh my goodness, ito na naman uli siya. Pero alam ko ako yun. Naisip ko, okay, akyat na ako. Kaya umakyat ako. Ipinagdasal niya ako at ng kanyang asawa. Sasabihin ko sa inyo, biglang nawala ang sakit. Sambit ko, wow, ang galing! Sa loob ng 3 linggo, naalala ko na kapag yumuko ako sa lababo upang mag-ahit, hay, di na sumakit. Kamangha-mangha, ang galing. Isang gabing ako'y nakahiga. Ang aking apartment ay iniilawan ng buwan. May buwan noong gabing yon. Bigla kong naramdaman, presensyang pumasok sa silid. Naramdaman kong parang nagyelo ang dugo ko. Pagpasok ng presensyang yun, at di ako eksahirado, dumilim ang silid. Bigla akong nilukuban ng takot. At napansin ko, sumasakit ulit. Makalipas ang 3 linggo, bumalik. Bagong mananampalataya pa lang ako at nagbababad ako sa salita ng Diyos. Alam kong nangyayari.
At di ko ito malilimutan. Tinanggal ko ang kumot, tumalon ako't tumayo, sabay sabi ko, nang hindi maaari ito. Ako'y napagaling 3 linggo nang nakaraan. Ako'y naninindigan sa nabigay sa akin. Ngayon, umalis ang takot, nawala ang sakit, at lumiwanag ang silid gaya ng dati. Di na ako nagkaproblema sa likod ko mula noon. Kasama ko ba kayo? Sabi ni Jesus, ingatan mo ang meron ka upang walang makaagaw ng iyong gantimpala. Yan ay pahayag 3:11. Sa New King James sinabi, hawakang mabuti ang meron ka, hawakan mo ito. Kailangan nating hindi magpapigil sa paghawak sa natanggap natin mula sa Diyos. Isang napakalungkot na istoryang nasaksihan ko ay tungkol sa isang lalaking nakasama namin sa isang malaking gawain. Sobrang nananangis ang lalaking ito. Ibig kong sabihin, iyak siya ng iyak. Hindi siya halos makapagsalita. Siya'y isang malaki at malakas na lalaki. Naoperahan siya ng 5 beses at siya'y dumadanas ng matinding sakit. Pinagaling siya ng Diyos ng gabing yon. Nang nakita ko siya uli, maliwalas ng kanyang mukha at nagninining ang kanyang mga mata dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya. Makaraan ng 1 taon, nakita ko siya ulit. Wala nang aliwalas sa mukha niya. Sabi niya, bumalik lahat. Pinaalala ko sa kanya ang sabi ni Jesus tungkol sa pananatiling tapat. Ang sagot niya, may itinuturo sa akin ng Diyos. Lumalago naman ako dahil dito. Alam niyo, napakabuti ng lalaking ito. Siya'y makadiyos, siya'y mabuting ama, siya'y mabuting asawa. Pero ang masaklap, dahil sa nangyari, ay isang bagong teolohiya ang ipinanganak. Kita niyo? Dapat mong panghawakan ang ibinigay ni Jesus. Sawa na ako makita ang mga taong pinagaling, ngunit paglipas ng 3 linggo o buwan, maririnig kong bumalik uli ito ang sakit sa kanya. Amen. Labanan mo siya ng may katatagan. Lahat sabihin katatagan. Imposible para sa iyo ang hindi tumanggap. Kalooban ng Diyos para sa iyo ang laging manalo. Sabi sa Santiago 4, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Di sinasabing baka lumayo ang dyablo. Dapat mong malaman na takot sa iyo ang kaaway. Pag tiningnan ka niya, ibang nakikita niya. Ang nakikita niya ay si Kristo. Dahil ikaw ay bahagi ng katawan ni Jesucristo. Magsabi nga ng amen. Sa tulong ng imahinasyon, marami ang sobrang nagpalaki sa kapangyarihan ng dyablo. Ang nais iparating ng Biblia, imposibleng di makatanggap mula sa Diyos kung mananalig ka sa kanyang salita at manindigan laban sa kumukontrang pwersa ng kadiliman. Ito'y sa larangan ng pananalapi, karunungan, kalusugan, negosyo, ministeryo, higit sa lahat, ang kakayanan na tumulong sa iba. Pag lumaban ka gamit ang espada ng Espiritu, palagi kang magwawagi. Isang babala, sa 30 taong ko sa ministeryo, nakita ko ang 2 kalabisan sa katawan ni Kristo. Ang una ay yung mga naghahanap sa dyablo sa bawat pangyayari. Nawala na ang kanilang paningin sa Panginoon. Sabi ng Biblia, ituon natin ang paningin kay Jesus. Siya ang simula at wakas ng ating pananampalataya. Ito ang konsepto ko, ganito ako paano mamuhay. Ituon ang paningin kay Jesus, pag humarang ang dyablo, pasabugin siya at panatilihin ang iyong mata kay Jesus. Huwag tumulad sa mga walang ginawa kundi hanapin ang dyablo sa bawat pinto. Ang iba naman ay mas marami ay yung mga nagmamahal sa Diyos ngunit di pinapansin ang kaaway. Iniisip nila, pag di ko pinapansin ang dyablo, aalis din yun. Ito'y kasinungalingan. Anumang di mo harapin, hindi magbabago. Kailangan ko bang sabihin ulit? Anumang di mo harapin, hindi magbabago. Dapat mo siyang labanan. Amen? Ang huling bilin ni Santiago ay maging mahinahon at mapagbantay. Anong ibig sabihin ng mahinahon? Maging seryoso, matalino at taimtim. Sa Grego, kabaliktaran nito ang kalasingan sa alak. Ibig sabihin maging matalino ang isip. Ang mga taong lasing sa alak ay mas madaling talunin. Di ko malilimutan ang ako'y makamundo pa. Ako'y nasa isang party. Nakainom ang 2 kong kaibigan na taga-away sila dahil sa isang babae. Ito'y nung ako'y nasa mundo pa. Di ginagawa ng Kristiyano yun. Di ko malilimutan, itong lalaking inupakan ng isa, ang nakabugbog at nanalo, ay yung lalaking di lasing. Siya'y mahinahon, ang isa ay sobrang lasing.
Kung nag-away ang dalawang ito nang di palasing, kaya nung lalaking natalo na talunin yung lalaking nagbugbog sa kanya. Hindi ka epektibo bilang mandirigma pag ikaw ay lasing. Tingin ko di lang alak ang tinutukoy ni Pedro. Ang sinasabi niya ay ang hindi pagiging lasing sa mga bagay ng mundong ito. Ito ang mga taong nalalasing sa mga bagay ng mundong ito. Ito ay anumang bagay sa buhay na lumalasing sa atin. Pwedeng itong basketball game, pwede rin itong trabaho, negosyo, tao, isang libangan o social network. Ito ay anumang ginagawa natin na sobra at pinagkukunan ng kasiyahan higit pa sa Diyos. Si Jesus ang una nating pag-ibig. Tayo dapat malasing sa banal na Espiritu. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong maglasing sa alak, sa halip mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Para maging balanse, sinabi ng Biblia na ibinigay lahat ng Diyos para sa ating kasiyahan. Matuwa tayo sa malinis na paglilibang, pagkain, kagandahan ng kalikasan at marami pa. Ngunit masama pag nalalasing tayo sa mga ito. Kasama ko pa kayo? Ang isa pang sabi ng Biblia ay maging mapagbantay tayo. Pag tayo ay mapagbantay, tayo maingat na nagbabantay sa mga posibleng panganib at kahirapan. Sabi na isang source, maging laging gising at alerto, magpuyat sa pagbabantay. Hindi ka makakapagbantay pag ikaw ay lasing. Hindi ka makapagbabantay pag ikaw ay lasing. Kailangan maging mapagmatsyag. Marami akong sinabi tungkol dito sa libro. Basahin ninyo ang libro at kunin ang talino na ibinigay ng Diyos dito. May napulot ba kayo sa sesyong ito? May napulot ba kayo sa sesyong ito? Amen? Magkita tayo sunod na session. Session 10, pinakamataas na anyo ng paglaban. Nililinaw ng istorya ni Jose kung papaano tayo magdurusa upang mamahala at kung papaano nasusubok ang tiwala natin sa katapatan ng Diyos.